Alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway bago ang long weekend. Bukas kasi holiday po sa pagunita ng Ninoy Aquino Day. At live mula sa NLEX, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta na ba ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito? Ruth, sa ngayon na hindi pa masyadong mabigat ang daloy ng trapiko, napakaluwag pa dito sa Balintawak Interchange ng North Luzon Expressway. Pero maya-maya lamang, asahan natin na medyo magbibigat ang daloy ng trapiko dito dahil maraming mga kapatid natin ang masasamantalahin ang mga holiday para magbakasyon sa mga probinsya. Simula nga mamayang hapon ay inaasahang tataas ng 3 hanggang 5% kumpara sa normal ang bilang ng mga sasakyan dito sa expressway. Yan ay dahil holiday o Ninoy Aquino Day bukas, August 21, at National Heroes Day naman sa Lunes, August 25. Kaya kahit hindi holiday sa Biyernes, mukha raw magli-leave na lang ang mga empleyado para masamantala ang long weekend. May ilang parte naman ng expressway na maituturing daw na choke points, kabilang na ang bandang Karuhatan, May Kawayan at Marilao. At ang pabalik naman ng Metro Manila hanggang sa umaga ng August 26, posibleng magkaroon ng pagsisikip sa Bukawi Toll Plaza. Nakahanda naman daw ang NLEX Corporation na maglagay ng mga zipper lane sakaling magkaroon ng pagsisikip. Ititigil na rin muna ang mga roadworks, maliban na lang sa pansamantalang pagsasara ng ilang toll lanes sa northbound sa bandang Bukawi Interchange, Ciudad de Victoria at Tambubong. Para raw ito sa installation ng RFID antenna, speed camera at pag-aayos ng computer systems. Pero pagtitiyak ng pamunuan ng NLEX, hindi naman daw ito makakaabala sa mga motorista dahil isinasara ang mga lane mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Magkakaroon din ng activity sa Philippine Arena sa Sabado ng umaga. Bagamat posible raw na magdulot ito ng traffic, hindi ito masyado makakaabala sa mga motorista dahil marahil ay marami na ang nakabiyahe mula ngayon hanggang sa Biyernes. Ruth, asahan na magsimula yung pagsisikip ng daloy ng trapiko dito sa NLEX mula mamayang alas 3 o alas 4 ng hapon. At ang paalala lang ng NLEX Corporation sa mga babiyahe, magpakabit na ng RFID stickers at kung meron na ay siguraduhin namang may load ito para makaiwas sa aberya sa pagbiyahe. Ruth. Gerard, binanggit mo na kanina, halimbawa kung sakaling magsikip yung traffic, no, maglalagay sila ng mga zipper lanes, yung ganyang measures. Pero sakaling sumamaba yung panahon, lumakas yung ulan, handa rin naman ang pamunaan ng NLEX. Kasi ngayong hapon lang dito sa Mandaluyong, medyo biglang buhos yung malakas sa ulan eh. Alam mo, Ruth, kanina lang umaambon din dito sa bahaging ito ng NLEX. Pero mukhang handa naman ng NLEX dahil nitong mga nakaraang linggo ay nagsagawa sila ng cleanup operations dun sa mga creek na malapit dito sa NLEX. Na ito nga yung pagbabara nga nito ang nagdulot ng pagbaha dito sa maraming bahagi ng NLEX. Itong mga nakaraang bagyo nitong Hulyo. Pero mukhang handa na sila ngayon dahil nakikita natin sa mga social media pages nila na malinis na ang karamihan sa mga creek na ito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.